Isang magandang araw sa inyo mga kapatid. Dahil po sa aking pag-oobserba sa ating ginagawang virtual, ay marami po akong nakikita para ito ay ma-develop po natin. At dahil ang mga ilan ay mukhang malimutin, kailangan ko po itong ilagay sa video nang sa gayon ay lagi tayong mapaalalahanan kung kinakailangan. Ito ay dahil sa paghahangad ko na ang bawat isa ay makinabang sa ating ginagawang pag-aaral. Kaya naririto po ang mga ilan sa nais kong sundin natin habang ginagawa natin ang pakikibahagi sa ating mga virtual. Number one, dapat po ninyong panuorin ang video na nakatakda na ating pag-uusapan upang maunawaan. At sana po sa ating panunood ay huwag lamang yung makakuha kayo ng gagamitin ninyo sa inyong pakikibahagi sa panahon ng ating virtual. Hindi kayo makikinabang ng malaki sa ating ginagawa. Kaya ang maipapayo ko ay ulitin o kaya ay ulit-ulitin na panoorin ang mga video hanggat maaari para maunawaan po ito. Huwag po kayong mag-alala, wala po akong tinatanggap sa YouTube. Hindi ko ito sinasabi para sa aking pakinabang kundi para po sa inyo. Tandaan po ninyo na mahahalata kayo kapag ka lihis sa video ang inyong mga sinasabi. May mga naoobserbahan na ako na hindi nanonood sa video. Huwag po ninyong hintayin na diretsahan ko kayong sasabihan dito sa ating virtual meeting. Sana po ay naunawaan niyo ang katotohanan yan. Halata kayo kapag ka hindi galing sa video ang inyong sasabihin sa participation at halata rin kayo kapag ka gumagawa-gawa lang kayo sa ating participation. Huwag po ninyong gamitin yung mga nasa Bible reading ninyo at isa pa sa naobserbahan ko, ang ilan ay gumagamit sa kanilang sariling ginamit sa preaching marahil o kaya ay sa kanilang Bible reading. Huwag po ninyong gamitin yon. Ang pinag-uusapan natin dito para makinabang kayo at matuto kayo ay yung mga video ng hermeneutics. Yan po ang ating pag-aaralan. Ulitin ko ha, may mga napapansin ako at halatang halata na hindi nanonood ng video. Hindi ko alam kung matatawa ako sa inyo at nawa po ay huwag niyong hintayin na pagsasabihan ko kayo doon sa virtual meeting. Pangalawa ay kapag nanonood kayo ng mga video, ay magsulat kayo ng inyong mga sasabihin. Pwede kayong magsulat, mag-take note ng marami habang pinapanood ninyo ang mga video. Kaya lang ay tantyahin nyo naman yung inyong sasabihin doon sa virtual sapagkat ang allotted time para sa bawat isa sa inyo sa inyong pagsasalita ay 2 hanggat 2.5 minuto lamang. Nabibigyan kayo ng tunog kapag ka natapos na ninyo yung 2 minuto at kapag ka medyo sunod-sunod na ang pagtunog ay ibig sabihin dapat na kayong tumigil. Yan po ay sapagkat ang ating bilang ay talagang marami. At para hindi kayo masyadong lumalagpas sa inyong oras, i-outline nyo po yung inyong sasabihin. Ayusin nyo para magandang pakinggan at hindi kayo kumonsumo ng mahabang oras. Mga kapatid, naunawaan po ba ninyo? Ang pangatlo ay ito, mahalaga po ito. Gawin yung pampersonal sa inyong buhay ang inyong mga natututunan. Ulitin ko, gawin yung para sa inyo ang inyong mga natututunan. Gumamit kayo ng mga salita na nakita ko sa video o natutunan ko sa video ang ganito. O kaya ay sabihin ninyo, ito ang aking take away. O kaya ay sabihin ninyo, ito ang nag-strike sa akin. May mga ilan-ilan lang naman ito, na kapag ka nagsasalita, sila ay parang nagtuturo, hindi para sa kanilang sarili, ang kanilang mga natutunan. Parang sila ay nagsesermon, samantalang sila ang dapat mabago. Tandaan natin na ang layunin ng bawat pag-aaral na ginagawa ko ay bahagi ng pagkahubog natin kay Kristo. At kahit nga dito sa hermeneutics ay inaasam ko
na magdala ito ng kaalaman para sa pagbabago sa ating buhay tungo sa pagiging banal at katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sino man ang parang nagtuturo rito, o nagpipreach dito, o nagsesermon dito, gumawa kayo ng sarili nyong video. Hindi kayo aasenso sa inyong personal na buhay pag ganyan ang ginagawa ninyo. Isa pang mahalagang bagay, na kapag ka may pinopost po ako, huwag kayong mag-comment doon. Dumiretso kayong mag-comment sa akin dahil yung mga post dito ay para malaman ng lahat. Tandaan po ninyo na sa ngayon, pagkatapos ng ating dalawang meeting ay may mga halos 40 pa tayo. O mahigit, hindi ko lang alam kung yung mga umabsent sa second meeting natin ay babalik pa o hindi na. Bibigyan ko pa sila ng isang pagkakataon na pagkatapos ng third meeting na nakadalawang absent sila, tatanggalin ko na rin sila. Kaya kapag ka nag-comment kayo, huwag kayong gagamit ng thumbs up na napakalaki. Magdadagdag yon sa ating virtual na magtatakip doon sa mga nauna. Doon kayo sa ilalim ng inyong kinukomentan, yung maliit na kamay lang, yung maliit lang na puso, yun ang ibig ko sabihin doon. So nakukuha ba ninyo ang mga panuntunan yan sa pakikibahagi sa ating virtual? Sana po. Wala pong bata rito sa atin. Tayo pong lahat ay nag-aasam na maging alagad ng Panginoong Jesucristo, kaya natin ginagawa ito. Narito pa ang mga ilang paalaala. Ito ay pangalawang bahagi ng aking sasabihin sa inyo. Iwasan ang malate. Pag ikaw ay na-late, hindi ko i-entertain ang iyong itatanong. Sigurado yan, hindi kita i-entertain kapag ka nagtanong ka dahil late ka. Kung marami lang tayong oras, magbibigay pa sana ako ng mga karagdagan na maaring makatulong, lalo na sa mga pastor dito. Ibig ko sabihin ay sa ngayon ay maiksi yung ating oras na 2 oras para makapag-participate tayo ng maayos. Kaya kung mapapansin nyo ay wala tayong question and answer. Pero may naiisip na akong gagawin na mamaya ay sasabihin ko sa inyo. Sa mga uma-absent, kung may plano pa kayong bumalik, magpaalam po kayo. Sabihin nyo lang sa akin, i-message nyo ko ng personal message na magpaalam kayo o kaya ay si Brother Joseph nang sa gayon ay alam namin na kayo ay babalik pa. Dahil kung kayo ay nakadalawa o 3 absent na walang paalam, buburahin ang inyong pangalan. Dito lang yan sa virtual, hindi doon sa aklat ng buhay. Ewan ko, baka nabura na o buburahin pa lang kapag kaganyan ang attitude natin. O ito pa ang isa, hanggat maaari kapag ka nasa klase tayo, hanggat maaari ay kailangang nakabukas ang ating camera. Kapag ka kayo nagsasalita na at napapansin niya ni Brother Joseph na nagpa-fluctuate o kaya ay hindi maayos ang inyong internet, sasabihin naman niya kayo. Pakipatay ang iyong camera para lumakas yung inyong audio, yung inyong pagsasalita. Nakukuha po ba ninyo? Pag natapos tayo rito sa part 3 ng hermeneutics, ay malamang tigisang video na lang tayo sapagkat ang ating pag-uusapan ay tungkol sa principles na. At noon ay kailangan ko nang sagutin yung mga katanungan ninyo. Napakahalaga na noon para makatulong sa inyo. Pero sa ngayon, dinadala-dalawa ko pa ang video dahil ito ay para pa lang sa ating pamumuhay at doon sa ating mga gagawing personal para matuto talaga tayo sa banal na kasulatan. Isa pang bagay na napapansin ko, bagamat ito ay hindi ko sana pakikialaman sapagkat ito ay tungkol sa inyong mga Bible reading. Personal po ninyo yan, pero pakatandaan po ninyo na naglagay po ako ng 4 na video rito para sana ay panoorin ninyo at makuha ninyo yung prinsipyo o paraan kung paano ako natuto sa kabuuan ng Biblia. Yan ay tinatawag kong systematic Bible reading. Mukhang may mga ilan sa inyo na tinamad manood noon at nagre-report kayo ng sarili nyong Bible reading. Pwede ko kayong pabayaan dyan, kaya lang kawawa naman kayo. Sapagkat kung yung nakasanayan mo ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years ay walang nagawa sa buhay mo, palagay ko ay may problema kang malaki kung ipagpapatuloy mo pa rin.
Hindi ka aasenso kahit anong ituro ko sa inyo sapagkat mahalaga yung sarili mong input sa ating ginagawa. At sana nga po ay baguhin ninyo yung sistema ng inyong Bible reading. Huwag by chapter o kaya ay by verse. Sasabihin ko po sa inyo, kahit anong ituro ko sa inyo, hindi kayo aasenso sa personal na buhay ninyo. Maaring dito lang kayo nagpapakita na akala nyo ay aasenso kayo. Halata ko po yan. Halata ko yan kung kayo ay talagang nagbabasa ng Biblia, kahit doon lang sa report nyo, o kaya kahit hindi ko titingnan yon. Pero sana maging tapat tayo diyan at tinuturuan ko kayo kung paano ang gagawin nyo para magkaroon kayo ng idea sa kabuuan ng Biblia. Saka ko lang kayo tutulungan doon sa mga principles at para hindi naman ako tatanda na turo ng turo pero hindi nyo tinutulungan ang sarili nyo. Pag nahalata ko yan, tatama rin ako na entertain ang mga tanong ninyo. Tandaan ninyo na sa ngayon, kuya muna ninyo ako. Panganay muna ako sa inyo rito, kahit matanda pa kayo sa akin. Alalahanin ninyo na ginagawa ko ito para matulungan kayo na maunawaan ang Biblia at para hindi kayo madaya dahil kawawa naman ang inyong kaluluwa. Kung sabihin na natin, kawawa naman kayo na dahil sa katamaran at pandaraya sa sarili ay mapupunta kayo sa lawa ng naglalagablab na asupre. Hindi po ako hukom pero may consequence ang mga katamaran at ganun din ng kawalan ng disiplina. Mga kapatid, kung mapapansin nyo, ayoko po ng laging pinag-uusapan yung dapat yung bayaran dito. Huwag po kayong maging makunat. Dahil pag ganyan kayo, babalik yan sa inyo sa inyong mga tinuturuan. Sa mga pastor, isuggest ko sa inyo na ito ay pabayaran nyo sa church ninyo. Huwag yung personal na pera ninyo. O kahit mga hindi pastor na meron namang church na nagpahintulot sa kanya para mag-aral. Tandaan ninyo na dito lang po ako naningil sa ngayon dahil siyempre katulad po ninyo ay nangangailangan din ako at meron akong hinihiling mga tulong na kailangan kong bayaran yung tao na gumagawa. Kapag hindi kayo tumugon dito sa financial requirements ninyo, hindi ko kayo bibigyan ng module. Karapatan ko na yon. At ang last natin ay plano kong isunod dito ang homiletics, the science of preparing and delivering a sermon. At yun ay para lamang sa mga makakatapos dito sa hermeneutics. Nawa po ay nag-e-enjoy tayo rito sa ating ginagawa. At kailangan ko lang maging diretso sa aking mga sinasabi dahil marami po kayo, mag-isa ako na kailangan magbigay sa inyo ng paalala. At kung lahat ay magiging pasaway, sana naman ay hindi ako makalbo. Okay lang na pumuti ang aking buhok dahil tigulang naman na. Pero sana ay huwag mabunot. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama.